Matapos ipatigil ni dating Pangulong Duterte noong 2019, posibleng ibalik ang peace talks sa pagitan ng gobyerno at National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Isang joint statement ang nilagdaan ng gobyerno at grupo ng mga rebelde para muling pagulungin ito. Pinirmahan sa Oslo, Norway noong November 23 ang joint statement. Paglilinaw ng gobyerno, unang hakbang pa lamang ito sa peace talks kaya tutugisin pa rin ang mga armadong grupo sa ngayon. Para sa Administrasyong Marcos, ito ang unang hakbang tungo sa pangmatagalang kapayapaan. Kabilang sa mga isyong nakahain sa negotiating table ay kung tatanggalin na ang bansag na terorista sa New People's Army at ang pagpapalaya sa mga detainees na NPA. Ang NDFP naman bubuo na raw ng kanilang peace panel. Bago pa man mamatay si dating PNP Chief Camilo Casculan, pinaiimbestigahan na raw sa NBI ng kanyang mga kapatid ang posibleng paglason sa dating general. Sabi ng pamangkin at abogado ng mga kapatid ni Casculan, naghain sila ng formal letter sa NBI noong Marso para imbestigahan ito. Hindi muna nila idinetalye ang basehan ng kanilang duda dahil mahalagang bahagi raw ito ng investigasyon. Kine-question din ng mga kapatid ni Casculan kung bakit PNP Medical Legal ang pumirma sa death certificate at hindi ang kanyang attending physician. Wala raw nakikitang mali ang PNP dito. Out of town daw kasi ang attending physician nang mamatay si Casculan noong November 24, kaya hiniling ng pamilya sa PNP na ang medical legal ang pumirma sa death certificate. Kalaunan, dumating din ang attending physician para kumpirmahin na lingering illness ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Hiling naman ng may bahay ni Casculan, bigyan muna siya ng panahon para makapagluksa. Maglalabas daw siya ng pahayag sa loob ng ilang araw. Naghain na rin sa Senado ng resolusyon para hikayatin ng gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Pero ngayon pa lang inalmahan na ito ng ilang senador. May report si Mav Gonzalez. Bukod sa Kamara, may resolusyon na rin sa Senado para himukin ang gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Si Presidente mismo ang nangakong itataguyod ang karapatang pantao at ang high level of accountability sa mga paglabag sa karapatang pantao sa bansa. And cooperating with the investigation is the best way for Malacanang to show its commitment. Umalma rito si Senator Bato de la Rosa na PNP chief noong ipatupad ang war on drugs. Huwag tayo magplastikan dito. Tanungin ko, naniwala ka ba na hindi gumagana ang hustisya sa Pilipinas? Then, bakit ka nag-file ng resolusyon? Napapasukin sila. Napagpakialaman tayo dito. No. Kaugnay naman sa pahayag ng Pangulo na pinag-aaralan ang pagbabalik ng Pilipinas bilang miyembro ng ICC. He's just being too gentleman about it. Since may naglumabas yung issue na yan, then makasabi niya, sige, pwede pag-aaralan. Si Senator Amy Marcos nagtataka kung bakit itinutulak ng Kongreso ang issue sa ICC. So they're really looking for trouble. But President Duterte has said repeatedly, bring it on. Para sa akin, ang totoo, desisyon ito ng ehekutibo. Wala pong naghahanap ng trouble. Ang pinakamalaking trouble sa lahat ay yung trouble na ibinagsak sa ulo at buhay ng mga balo at ulila ng extrajudicial killings ng war on drugs. Bukas gugulong na ang pagdinig ng Kamara sa mga resolusyon para sa pakikipagtulungan sa ICC. Ayon naman kay Solicitor General Menardo Guevara, non-binding ang mga resolusyon kahit ma-adopt pa ang mga ito ng Kongreso. Pero ibang usapan na raw ang pagbalik natin sa ICC na dedesisyonan ng parehong ehekutibo at lehislatura. Tingin ni De La Rosa, ginagamit lang ito sa politika. Weaponizing ICC to silence the Dutertes. I'm just re-echoing what I have heard. Sabi naman ni Vice President Sara Duterte, iwan na lang namin yan sa mga tao na i-analyze. Inabangan namin si dating Pangulong Duterte sa conferment sa kanya ng Juris Doctor degree sa San Beda University para mahinga ng pahayag, pero agad din siyang umalis. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tumaas na hanggang 40 pesos ang presyo ng kada kilo ng sibuyas sa ilang palengke sa Metro Manila.
Sa pag-iikot ng Super Radyo DZBB sa Mega Q-Mart sa Quezon City, 160 pesos na ang dating 120 pesos kada kilo. Bunsod daw yan ng kakulangan ng supply. Sa monitoring naman ng Department of Agriculture, 130 hanggang 220 pesos ang kada kilo ng local red onion. Sakaling mag-import, posible raw na magmula ito sa China at pwedeng dumating sa loob ng 2 linggo. Nahuli ka ang pagduduro-duro ng isang NBI agent ang kanyang baril sa isang waiter sa Bacolod City. Isa sa ilalim daw ng NBI Bacolod sa disciplinary action ng sangkot nilang tauhan. Yan at iba pa sa spot report ni Jonathan Andal. Sa kuhang ito ng CCTV, makikitang lumabas ng resto bar sa Bacolod City ang babaeng yan na may hawak na baril. Nakasunod sa babae ang lalaking waiter ng resto bar na kanyang kinausap. Maya-maya lumabas ang umunay manager ng bar para pamagitan sa dalawa. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dinuro-duro ng babae ang kanyang baril sa waiter. Ang babae, ahente pala ng NBI. Ayon sa mga pulis, bumalik sa resto bar ang NBI agent para hanapin ang kanyang jacket at cellphone. Pero sinabi ng waiter na wala siyang naiwan doon. Ayon sa NBI Bacolod, humingi na raw ng paumanhin ng NBI agent sa waiter at sa pamunuan ng resto bar. Pero desidido raw na magsampa ng kaso ang waiter. Sinusubukan pang makuna ng pahayagang magkabilang panig. Nang dahil sa nag-counterflow na pickup truck, 5 sasakyan ang nagkarambola sa Cagayan de Oro City. Wasak ang harapan ng ilang sasakyan. Wala namang nasawi pero nagtamo ng sugat ang mga sangkot sa karambola. Patuloy ang investigasyon. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lusot na sa Senado ang panukalang 5.768 trillion pesos na budget para sa susunod na taon. 21 senador ang bumoto pabor sa panukala. Nag-abstain si Senate Majority or Minority Leader Coco Pimentel matapos questionin ang pag-certify as urgent ng panukala. Hindi naman nakaboto sina Senator Pia at Alan Cayetano dahil absent sa plenaryo. Nakatakdang magpulong ang Bicameral Conference Committee para pag-isahin ang bersyon ng Kamara at ng Senado sa 2024 National Budget. Pagkatapos ng Bicam, raratipakihin ng Kamara at Senado ang final version ng 2024 National Budget saka dadalhin sa Pangulo para pirmahan. Mga panindang isda sa isang palengke sa Davao City, pinapahiran daw ng dugo para magmukhang sariwa. Sa ulat ng Super Radyo Davao, nakumpirma raw ang pagpahid ng dugo sa pagsusuri ng Veterinarian Office. Pero itinanggi ito ng tindero na umano'y nagpahid ng dugo sa isda. Ayon sa otoridad, bagaman wala itong panganib sa publiko, mahigpit pa rin ipinagbabawal ang ganitong gawain dahil pinagmumukhang sariwa ang isda. State of calamity idineklara sa Tagum City, Davao del Norte dahil sa dengue outbreak. Sa datos ng lokal na pamahalaan, higit 1,000 na ang mga kaso mula Enero hanggang Nobyembre. Mas mataas sa 197 cases sa kaparehong panahon noong 2022. Clearing operation sa Mabuhay Lanes isinagawa ng MMDA. 24 oras na bawal paradahan ang Mabuhay Lanes na mga alternatibong daan para lumuwag ang traffic sa mga pangunahing kalsada lalo ngayong papalapit na Kapaskuhan. Bago nito, nang huli rin ng MMDA ng mga motorista namang dumaraan sa EDSA Busway. Kumpara noong mga unang linggo ng implementasyon, bumaba na ang bilang ng mga violator. Indikasyong epektibo raw ang mga mas mataas na multa. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bibisita ang isang civilian group sa ilang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga pupuntahan ng grupong Atinto ang Pag-asa Island para magdala ng pamasko at gamit sa mga sundalo at residente roon. Hindi naman pinayagan ng tinaguriang Christmas convoy ng grupo na pumunta sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal dahil sa banta sa seguridad. Sa halip, dadaan ang convoy sa vicinity ng Ayungin Shoal at sa kung saan pa kaya at praktikal na pumunta. Kaya ipunin muna sa Pag-asa Island ang mga regalo. Saka ito ihahatid sa mga sundalong nasa BRP Sierra Madre sa susunod na resupply mission. Ayon sa National Security Council, kailangan makipag-usap ng grupo sa Coast Guard at AFP Western Command para maplansya ang ruta at mabantayan ang tinatayang 40 barkong
balak sumama sa convoy. Aminado ang Coast Guard na malaking hamon ito pero gagawan daw nila ito ng paraan. Ginawa ng dance cover ni Giselle ng K-pop group na aespa ang Bad single ng Pilipinang si Denise Julia. Umani na ng libo-libong views ang dance version ni Giselle sa IG. Approved naman yan sa Pinoy pop and R&B star na nagpaka-fangirl at hindi rin makapaniwala sa online interaction nila ni Giselle. Malungkot na balita po, pumanaw na ang nag-iisang elepante sa Manila Zoo na si Mali. Kaninang pasado 3:00 ng hapon ito pumanaw base sa anunsyo ni Manila Mayor Honey Lacuna. Sumasailalim na si Mali sa necropsy para malaman ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Karaniwan nang umaabot ng 80 years old ang mga Asian elephant katulad ni Mali na under captivity. 49 years old pa lang si Mali, kaya mahalagang malaman ang dahilan ng kanyang pagkamatay. 1977 dinala sa Pilipinas si Mali bilang regalo ng bansang Sri Lanka kay dating First Lady Imelda Marcos at saka siya dinala sa Manila Zoo. 27 days na lang, Pasko na, silipin natin ang pasyalan sa Pasig na punong-puno ng pamaskong pailaw. Pati na sa Antipolo kung saan present si Jose Marichan. May report si Katrina Son. Iba't ibang klase ng Christmas tree. Mga punong-puno ng mga pailaw at 60 feet giant parol. Ilan lang ito sa mga makikita sa Meralco Liwanag Park sa Pasig. Natutuwa yung kids kasi maraming lights, merong free rides pa. Pero hindi lang naman mga bata, pati mga matatanda talagang marerelax sa view. Masaya po, masaya. Pila-pila po namin na Pasko na po. Bida rin ngayong taon ang Tunnel of Lights. Christmas tree na gawa sa takip ng mga metro at ang Christmas tree na solar panel inspired. Para mailawan ang buong parke, gumamit ng aabot sa 1.1 million LED lights. At syempre tuwing Pasko, hindi mawawala ang Belen. At talaga namang ni-level up nila ang Belen nila rito dahil ang makikita ninyo ay Giant Belen. May rides din na must try daw. Syempre, may kainan at tiyanggirit. Extra special naman ang Christmas tree lighting sa isang mall sa Antipolo. Bukod sa higanteng Christmas tree, nagagandahan din ang mga dekorasyon at pailaw. Nagbigay rin ng special performance si Jose Marichan. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.